Ngayon, nandito na naman kami sa Panama. So, sa tagal na panahon, ito yung pangalawang bisis kong dumaan dito sa kanal. So, first time akong dumaan dito ay 2018 and then ngayon, 2026. So, matagal na panahon. Bihira lang akong nakadaan dito dahil bihira lang itong daanan pag yung biyahe ninyo ay worldwide. So, depende na kung papasok kayo ng US at kung saan kayo dadaan. Pero kami, galing kami ng Korea, Daisan, papunta kami ng Florida. Kaya dito kami dumaan sa Panama. So, yung na-experience ko naman ay sobrang haba yun. Galing kami sa New Jersey, pupunta ng Thailand, ay dito kami sa Cape of Good Hope. So, napakalayo nun. 45 days ang biyahe namin nun. So ito naman ay napaka-easy lang ang biyahe namin dito. Pag dito ka sa Panama, ito yung shortcut galing sa ibang bansa. Mula galing sa Pacific at saka sa Atlantic Ocean. So ito yung pinaka-shortcut. So ang Panama ay meron itong lock. So katulad niya nakita nyo sa video. So binababa yung tubig. So pinapump out sa pump in yung doon sa taas. Nakasarado yung gate para makadaan. Kumbaga ladderized ito mula sa first lock hanggang sa huling lock. Katulad nito nakita nyo is open yung ng gate. Kumbaga yung lock inopen na para kami makadaan kasi bumaba na yung tubig. Pagdating sa ibang lock naman mag forward ito ay tataas naman yung barko. So katulad nito. So yan, tumataas yung barko na yan. Pag lagpas mo ng isang lock, bababa siya. So dito nga pala sa Panama, ang ginagamit ditong pangtuwing para hindi ka masagi sa wall o yung concrete lock ito. Kaya kailangan i-guide kayo yung locomotor, electric. So ang ano nito ay 50 tons bigat. Ito tinatawag din itong small train. Ito yung electric locomotive moles or mulas. So ang Panama, ito ay Spain. Mga tao dito, Spaniard pala to. So itong Panama Lock ay inimpisahan ni Colombia at saka ni France. At dahil sa maraming casualties at saka sa failure ng engineering ay kinontinue ng US. So ngayon, US na ang namahala nito. Patuloy pa rin ang pag-improve nito at saka nagdagdag din ito ng kanal ng panibagong lock para sa mga malalaking barko. So dito sa dinaanan namin, ito ay para lang to sa maliliit. Sa kabilang side nito o kabilang area ay nandun dumaan yung mga BLCC, yung mga handysize, yung malalaking barko doon dumadaan. So dito makikita mo medyo malaki na nga barko sa tingin natin pero maliit pa to para sa kanila. Kumbaga yung kanal ay meron itong capacity kung ilan lang ang pwedeng makadaan dito. So dito nakita natin sa lubong natin yung MERS, yung TORM. So siyempre kami picturean, videohan dahil memory ito once na makadaan ka sa kanal. Kasi ang purpose lang talaga ng kanal, provide maritime shortcut from Atlantic and Pacific Ocean. So reducing travel time between the two. So ganito ang eksena namin pag dumaan na kami ng Panama. Dahil bihira lang makadaan dito. Pera na lang kung container vessel ka na palaging bumibiyahe sa US. Palagi kang makapapicture dito. Okay ay magsawa ka na. So ngayon, grab the opportunity muna. Before, ang mabarko ay nag-travel mula East and West Coast of America para manavigate doon dumaan sa Cape Horn of South America. Ito yung dinaanan namin galing sa New Jersey at saka Philadelphia puntang Thailand. So ito napakahabang biyahe, 45 days. Samantalang kung dadaan ka ng Panama ay napakadali lang dahil Pacific ka dadaan. San ang haba ng biyahe, ito na yung ginawa ang Panama. Yan ang advantage ng Panama. Faster, efficient transport of goods. It is a good impact on global trade and economical both of countries. So ito na yung last na lock. Nakita nyo sa video, na-release na yung cable. So dito nga pala sa Panama, mayroon itong mooring crew
na sila ang nag-manage sa mooring. So maraming tao ito sa forward at saka sa aft. So ang crew sa barko ay assistant lang nila. So napakaganda talaga ng plano na to. So nakagawa nitong plano na biakin yung bundok para daanan ng barko. So kita nyo may dumadaan na naman barko every hour. Maraming barko dumadaan dito. May bagong kwento na naman tayo sa ating buhay na ating pwedeng masilip pagdating ng panahon. Panama Gatun Lock 2026 passing.